Hello po, The Velas Clan. Magandang gabi sa inyong lahat. Hello po sa aking mga pinsan, sa aking mga tiyo at tiyahin, dyan sa Birac, Catanduanes, sa Magaraw, Kamsur, at yung mga pinsan ko po na nasa Canada. Hello po, Carlo and Sally, Tijing and Mars. Hello po sa inyong lahat at ang mga pamangkin ko sa New Zealand. The Velas Clan pa lang ay talagang international, worldwide po ang ating kapamilya. Salamat sa Diyos at sa gabi pong ito ay may iayag ako sa inyo tungkol sa pinapagawa ng ating Panginoon. Salamat po at tayo po'y mag-uumpisa na. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na sa langit, salamat po o Diyos sa gabi pong ito, Panginoon, na pagdating ko po, Panginoon, galing sa church, Lord God, yung inordain ang aking puso, Lord God, na mag-share po sa aking pamilya ng aking itinuro sa Malinaw Albay. May share ko din, Panginoon, sa aking pamilya sa pamamagitan po ng chat group ng The Velas Clan, na Lord, ang lahat pong aking mga pinsan, lahat pong aking mga tiyo at tiya, Panginoon, magkaroon ng desire, Panginoon, na makinig at mag-aral din ng salita ng Diyos. Salamat po o Diyos na ipapakilala kita sa kanila o Diyos. Alam kong batid ko, Panginoon, na dati ka nang kilala, pero bagkus, Panginoon, magkaroon ng tunay na relasyon, Panginoon, ang buong pamilya ng The Velas Clan. Salamat po o Diyos, itong aking panalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya ang aking pong teksto ay mula po sa Matthew chapter 8 verse 28 to 34. Aki pong babasahin mo na. Sabi po sa 28, "And when he was come to the other side into the country of Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding first, so that no man might pass by that way. And behold, they cried out, saying, What have we to do with you, Jesus, you Son of God? Are you come here to torment us before the time? And there was a good way off from them, and herd of many swine feeding. So the devils besought him, saying, If you cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. And he said unto them, Go, Jesus said. And when they were come out, they went into the herd of swine, and behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the water. And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told everything, and what was befallen to the possessed of the devils. And behold, the whole city came out to meet Jesus, and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coast." Salamat po sa salita at salamat po sa Book of Matthew. Ito po yung sinasabi ng Biblia na yung mga devils ay inalihan pumasok sa mga kababuyan. Ano po? Let me explain verse by verse. Apo. Pero bago po yan, sasabihin ko po muna sa inyo ang background ng tekstong ito. Itong background ng tekstong ito po, ay bago pa man po ito, ay doon sa, nang sila'y lumayag galing sa ibang isla, ang Panginoong Hesus, lumayag po sila at sumakay ng bangka at kasama ang mga disipulo niya. Nandoon po sa kalagitnaan ng dagat ay nagkaroon po ng bagyo, nagkaroon ng lakas ng alon, lakas ng ihip ng hangin. At ang sabi ng mga disipulo ay, Panginoon, Panginoon, dahil ang Panginoong Hesukristo ay natutulog. Gumising ka po, mamamatay na po kami, sabi ng mga disipulo niya. At gumising po ang Panginoon at ang sabi, You have little faith, kasi kasama nila ang Panginoon pero nagkaroon sila ng takot. Ganun na lamang nang tumayo ang Panginoon at pinatigil niya ang lakas ng ihip ng hangin
at ang lakas ng unos ng alon at dagat. Namangha silang lahat nang sabihin nila sa kanilang sarili, anong klaseng tao ito? Kahit ang dagat at ang ihip ng hangin ay sumusunod sa kanya. Dahil po yan, ang Panginoong Hesukristo ay siyang tunay na Diyos. Ano po? Kaya, nang sila po ay makatawid na doon, nang bumaba po sila, nasa lubong po nila itong dalawang lalaki na inalihan ng demonyo. Ibig sabihin po, na possess po ng itong dalawang lalaki pong ito. At natutulog sila, lumabas sila galing sa tomb, ibig sabihin po natutulog sila doon sa kanilang tulugan na sementeryo. At alam po naman natin na kahit saan pumunta po tayo, na pag ang sementeryo ay malapit sa daan. At ito po ang sinasabing main road. Ibig sabihin, itong daanan pong ito ay napakahalaga doon sa mga mamamayan. Pero hindi sila makadaan dahil po doon sa dalawang lalaki na possessed by devils, na napakabangis. Sabi po dito, exceeding first. Ibig sabihin, napakabangis ng dalawa pong ito dahil sa sila po ay na-possess ng devils. At dito po din makikita natin, sabi po dito, that no man might pass by that way. Ibig sabihin, perwesyo ang ng mga mamamayan po dito dahil hindi sila makadaan doon sa main road na yon dahil doon sa dalawang lalaki. Doon sa Marko, sa Book of Mark, pinakita po doon na itong dalawang lalaki ay pirsahang ginapos ng kadina. Ngunit anong ginawa? Pinagpuputol-putol ng dalawang inalihan ng demonyo. Itong dalawang lalaking ito, pinutol dahil sa kanyang kalakasan, dahil hindi sa kalakasan ng tao, kundi sa kalakasan ng espiritong nasa sa kanya. At sinabi po dito na hindi lang iisa o dalawa na masamang espiritu ang sumanib dito sa dalawang lalaki, kundi legions. Ibig sabihin po ng legions, napakarami, thousands. 2,000 po. Kung ibig sabihin 2,000, ibig sabihin po, may tig-1,000 na pumasok sa katawan ng bawat isang lalaki. Kaya napakalakas, napakabangis. Kaya sinabi, exceeding first. Pero po, sabi po dito, sa verse 29, and behold, they cried out. Sabi ng mga demonyo yung mga dalawang lalaki. Pero hindi sila po ang nagsabi, mismo yung mga nag-possess po sa kanilang mga demonyo. Ang sabi, when he was come, and behold, they cried out, saying, what have we to do with you, Jesus, you Son of God? Kilalang kilala po ng mga demonyo ang Panginoong Hesukristo. Ano daw ang sabi, you Jesus, Son of God? At kilala nila na ang Panginoon ay anak ng Diyos. Kaya kahit po ang mga demonyo ay kilalang kilala po ang Panginoon. Kaya marami pong tao na nagsabi, pag sinisiran po, naglilibot po ako kung saan-saan barangay, kung saan-saan municipalities dito sa Albay. Pag naratnan ko, nagsishare po ako, ang sabi, kilala ko rin ang Panginoong Jesus. Pero ang tanong, gaano mo ba kakilala ang Panginoon? Yan po ay mapapag-aralan natin sa darating na araw. Pero po, sabi po dito ng mga demonyo, are you come here to torment us before the time? Narito ka ba para parusahan kami na hindi pa oras? Alam din ng demonyo, ang mga demonyong ito, na alam din nila na ang Panginoong Hesukristo na ang siya magja-judge sa sangkatauhan pagdating ng oras. At alam din nila na hindi pa oras nila na sila ay husgahan. Pero sabi dito, to torment us before the time. Kaya nagtanong, before the time daw. Narito ka ba para parusahan kami bago hindi pa man aming oras? Dahil alam nila kung anong oras, alam nila kung anong araw, alam nila na darating araw, sila ay paparusahan ng Panginoon at ihuhulog sa kumukulong apoy doon sa impyerno. Ano po? Sabi po sa
James 2:19, na ito po ipapakita natin na ang mga demonyo ay talagang naniniwala sa Panginoon. Kilala, naniniwala, at natatakot. Sabi po dito, believes that there is one God, you do is well, the devils also believe and tremble. Ano po? Kahit yung mga devils po, yung mga demonyo, ay nanginginig sa takot dahil po kilala nila ang Panginoong Jesucristo. At sabi din sa Marcos chapter 1 verse 23, and there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, saying, let us alone. What have we to do with you, you son of Nazareth? Are you come to destroy us? I know you. You are our son, are the Holy One of God. Dito po napapatunayan na kilalang kilala nila ang Panginoon. Dahil sila ay dating mga anghel na kasama ng Panginoon sa kalangitan, ngunit sila po ay nagrebelyos, kinalaban ang Diyos, at sila po ay itinapon dito sa kalupaan. Kilala nila at may takot sila sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi po sa dito yung sa, are you come here to torment us before the time? Narito ka ba para parusahan kami bago ang aming oras? Bago pa man dumating ang oras. Makikita po natin yan sa Revelation chapter 20 verse 10. And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also, and they will be tormented day and night forever and ever. Ibig sabihin po, yung mga demonyo, yung mga propeta, mga bulaang propeta, yung mga nagtuturo ng hindi si Jesucristo ang Diyos, hindi si Jesucristo ang Misaya, hindi si Jesucristo ang siyang magliligtas ng sangkatauhan, yan po ang mga bulaang propeta na nagsasabi na mas gusto pa nila ang Antikristo kaysa kay Kristo. Yan po kasama ihuhulog sa impyerno. Ano po? Kaya dito po makikita po natin na ang mga demonyo pong ito kilala ang Panginoon. At may takot sila, nanginginig sila sa takot, at sila'y sumusunod. Ano po? Bakit po sumusunod? Tingnan po natin kung ano ang ating sunod na babasay. Sabi po sa verse 30, and there was a good way of from them a herd of many swine feeding. Doon sa kalayuan po, ito po ay may mga herd of swine. Ibig sabihin, kung herd or ay napakaraming mga baboy. Kung ang lugar pong ito, ibig sabihin po, ay baboy po ang negosyo. Baboy po ang pinagkikitaan. Baboy ang kanilang negosyo at kanilang mga alaga doon. Sa ibang lugar, kung ang alaga ay mga tupa, sa kanila po, kababuyan. Ibig sabihin po nito, itong lugar pong ito na napunta ni Jesus Christ ay hindi sa Israel, hindi sa Jerusalem, at hindi sa Jewish people. Bakit? Kasi may mga baboy. Dahil sa batas po ng the law of Moses, sa batas ng Israel, sabi po sa Leviticus chapter 11:27, God forbids Moses and his followers to eat swine because it parts the hoof but does not chew the cud. Furthermore, the prohibition goes of their flesh you shall not eat, and their carcasses you shall not touch. They are unclean to you. Kaya dito po na makikita sa Levitico yung mga law of Moses. Dito isa po ito sa ibig sabihin na kahit paghawak ng baboy, paghawak ng swine ay pinagbabawal. Dahil po ang animal pong ito, ang hayop pong ito ay madumi para sa Diyos. Kaya yung mga followers at si Moises ay inutusan niyang huwag humawak, huwag kumain, o mag-alaga man lang. Ibig sabihin po, kung may nangangalaga po dito sa isang lugar pong ito, hindi po ito sa Israel, kundi ito po ay sa lugar ng ibang nasyon. Ano po? Ito po ay mga hintil. Ibig sabihin po ng hintil, ito po ay mga iba-ibang lahi.
pwede pong Grego, Romano, iba-iba pong lahi. Kasi ang Jew na sinasabi ay ang mga Israelites lamang. And then sabi po sa verse 31, so the devils besought him saying, if you cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. Yes, nandito po nakikita natin na ang mga demonyo ay nakikiusap sa Panginoon na kung papalayasin doon sa dalawang tao, yung kanilang, sila ipapalayasin, nakiusap na kung pwede ay pumunta sila doon sa mga kababuyan. Doon sila mag-possess. Doon sila pumasok. Ano po? Kaya, dito po din nakikita natin na ang mga demonyo ay nag-aaligid-aligid sa palibot ng mga sangkatauhan, lalo na sa mga Kristiyano. Naghahantay lang po, mga kapatid, na tayo magkamali, naghahantay na tayo makakita sila ng gusot, makakita ng butas, para po tayo ay pasukin. Ano po? Kaya sabi po sa 1 Peter 5:8, sabi dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a rolling lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ano po? Inantulad siya sa isang leon. Na ang leon, kung may target na lalapain, siya po ay umaaligid-aligid muna sa kanyang lalapain. Naghahantay ng isang pagkakamali para kagatin at lapain. Ganon din, inantulad po ang isang demonyo dito sa leon. Ibig sabihin po, tayo, hindi nakikita natin sa paligid natin, mayroong mga demonyo na naghahantay na magkamali tayo. Ano po? Ang kagandahan po dito, ang Diyos, alam yung nasa puso natin, nababasa yung sa puso natin, alam kung ano nasa isip natin, pero ang demonyo po, hindi. Tinitingnan niya lang po ang mga galaw natin. Kung anong galaw natin, yun po ay kanyang sasalakayin kung ang galaw natin ay mali na. Ano po? Kaya, ang sabi, be sober, sabi ni Peter, be vigilant. Yan po ang warning, yan po ang advice, na magi po tayong vigilant sa ating mga ginagawa. Ano po? Pag ang gawa natin, mga kapatid, kung ang ginagawa natin ay hindi na for the glory of God, sa pag-isip pa lang natin na hindi na for the glory of God, wag na po, tigilan na po natin, putulin na natin kaagad-agad ang iniisip natin yan. Dahil hindi po yan kaya-aya sa paningin ng Diyos. Hindi po yan magugusto ng Panginoon. Kung yan po hindi magugusto ng Panginoon, diyan ka po magkakasala at diyan ka po ay ang demonyo ay gagamitin ka. Kaya po, be vigilant and be sober, sabi po ni Peter. And sabi sa verse 32, and he said unto them, go! Sabi ng Panginoong Hesus. And when they were come out, they went into the herd of swine. And behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea and perished in the water. Alam ko po, sa mga nag-aalaga ng baboy, si nanay po noon, si Lolo Berto, may baboy, ako din may baboy, nag-alaga kami. Ang baboy po, minsan po, ay magugulatin. Ano po? Madali sila magulat. Pag biglang may, bigla silang nagtatalon-talon. Dahil po dito, yung mga demonyo pong ito, na galing doon sa tao, 2,000 po, nang pumunta po sila sa kababuyan, at pumasok po sila sa katawan ng baboy, yung force na hindi nakikita, pero nararamdaman, ay nagulat yung mga baboy. Sabay-sabay silang pumasok, at yung mga baboy ay nagulat, sabay-sabay din po silang nagulat, at nagtakbuhan violently palabas at papunta po sa bangin, nahulog sa dagat. Akala po ng mga demonyo ito ay hindi sila paparusahan ng Panginoon. Hindi hayaan ng Panginoon na paglabas nila, pupunta sila sa baboy at sila ay makakaperwisyo ng tao. Sila ay nahulog sa dagat at sa abyss, nandun po yung abyss, yun po yung mga kulungan muna ng mga demonyo na nakakawala. Ikukulong, ilalagay po doon. Ano po? Sa ibang
chapter, ibang book, sinabi na huwag silang papuntahin doon sa deep. Yun na po yung deep, yung abyss. Matutunan po natin yan pagdating ng araw. Ano po? Kaya dito po muna tayo. Ang sabi po dito, na sa verse 33, and they that keep them fled. Yung mga nag-aalaga ng mga baboy, nagtakbuhan. Papunta saan? Papunta sa syudad. And told everything and what was befallen to the possess of the devils. Kwininto nila yung pangyayari doon sa mga nasaniban ng demonyo. Ibig sabihin, yung mga baboy, kung anong nangyari sa baboy. And sabi dito, and told everything and what was befallen to the possess of the devils. Doon sa baboy, hindi kwininto yung ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa pagpalayas sa demonyo doon sa dalawang tao, kundi ang kwininto nila yung nangyari doon sa mga baboy. Ano po? Kaya mga kapatid, yun po ang dahilan. Kaya galit yung mga tao. And sa 34, and sabi, and behold, the whole city came out to meet Jesus, and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coast. Nang makita nila ang Panginoong Hesus, nakiusap po sila na kung pwede, Jesus, umalis ka dito sa isla. Sabi doon sa Marcos, dito sa aming territory. Ano po? Hindi lang pinaalis. Sinika, binugaw, o pinalayas ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga disipulo. Pinasiguro, hinatid sila doon sa bangka. At hindi sila umalis doon sa dalampasigan na hindi nakita nila na ang Panginoon ay naglayag na palabas. Kaya nang kinausap sila ng mga tao ang Panginoong Hesus, ang ginawa po ay tumalikod na lamang sa kanila. Ano po? Kaya napaka saklap isipin sa aking pagtatapos, mga kapatid. Napakasaklap po isipin na ang Panginoong Hesus, kung anong ginawa niya doon sa dalawang tao, na nagkaroon na pinalayas niyang demonyo, na nagkaroon ng kapayapaan doon sa daan, nagamit na yung daan, at doon sa dalawang lalaki, nagkaroon ng hope na makabalik sa pamilya at para maalagaan ng kanilang pamilya. Nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng himala sa kanilang buhay. Sila'y ginamot kung anong paman mga sakit na nararamdaman. Pero nakakalungkot po, itong mga tao, mas pinili nilang paalisin ang Panginoon, ang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay, ang Diyos na nagmanggagamot, na dakilang manggagamot, ang Diyos ng tunay na liwanag at katotohanan, pinalayas po nila kapalit po ng kanilang negosyo. Mga kapatid, ito po'y nangyayari sa kapanahunan po ngayon. Ano po? Marami pong nagsishare ng salita ng Diyos, pero rinireject po ng mga tao. Pakatatandaan po natin, mga kapatid, na once you reject Jesus Christ, the Lord and Savior, the Judge, the Holy One, tingnan natin pagdating ng araw, kung pagdating ng oras ng judgment, ay sino ang tatalikod sa inyo? Sino ang tatalikuran? Tayo, kayo. Kung sino ang tatalikuran sa mga hindi sumusunod sa Kanya, hindi sa Kanya nag-accept, kundi nag-reject sa Kanya. Bakit rini-reject siya? Dahil ipinagpalit ang Panginoon, ipinagpalit ang kagandang loob na ginawa ng Panginoon, at pinagpalit ang mabuting Panginoon doon sa negosyo, doon sa pera, doon sa mga material na bagay, doon sa pride, doon sa kung ano man mga mayroon ka ngayon, kung ano man mga meron kayo ngayon, pinagpapalit dahil ang Diyos ay sagabal sa buhay nila. Bakit? Dahil ang katotohanan po, kung makarinig ng salita ng Diyos, o lalo nilang maintindihan, lalo nilang magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoong Hesus, yung mga
gustuhan ng katawan, yung mga nais ng katawan, ang pag-iinom, ang pagsusugal, at kung ano-ano pa man, ito'y mawawala na. Mas pinili nila yung pag-inom, pagsigarilyo, pagbisyo, pagsugal, kaysa Panginoon. Mga kapatid, sabi sa 2 Corinthians 5:17, kung gusto mong mabago ang buhay mo, marami akong pinsan na nagsabi, gusto ko na maalis ang pagsigarilyo, gusto ko na maalis ang pag-inom, ngunit hindi ko magawa. Dahil kapatid, sinasabi ko, Primes, sinasabi ko, at sinasabi ng banal na aklat, hanggang ang iyong kalakasan, ang iyong inaasahan, ay hindi mo yan maalis. Lumapit ka sa nagbibigay ng lakas. Siya ang tunay na kalakasan. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Iiyak mo yan. Ipanalangin mo kung ano ang ibig mong maalis sa buhay mo na alam mong nakakasira sa iyo. At nakakasira sa relasyong mag-asawa. Nakakasira sa inyong pamilya. At lalong-lalo na makakasira sa ating katawan. Pinutol na, dapat putuli na kung ano man ang mga kinalakihan natin na nakita natin sa ating lolo, nakita natin sa ating tiyuhin, nakita natin sa ating magulang. Kung mahal mo ang iyong mga anak, kung mahal natin ang ating mga anak, hindi mo na ipapakita sa kanila kung ano ang maling ginawa ng mga nakaraan. Masaya po ako dahil po ako, hindi naman po sa pagmamalaki, ito'y tunay na nangyari. Iniyak ko yan sa Panginoon dahil ayaw kong makita sa anak ko. Masaya po ako, grade 10, grade 11 na po ang anak ko. Hindi ko po makita kung ano man mga bisyo. Hindi nila mabanggit kung ano man ang alak o kung ano man mga yan. Dahil yan po ay hindi na kinalakihan sa akin. Yan ang tunay na pagmamahal sa anak. Na makita mo ang iyong anak na nasa mabuting kalagayan. Bilang ama, yan ang gagawin mo. Bilang ang ating amang Diyos, yan ang gagawin kung ikaw ay lumapit sa Kanya, na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Mga kapatid, ito po ay aking sinasabi dahil ito'y nangyari sa akin. Pero kung gusto mo ng katotohanan, gusto mo ng tunay na pagbabago, lumapit ka sa Diyos na makapangyarihan. Lumapit ka, dasalan mo ang Diyos na buhay. Dasalan mo at lumuhod ka at hingi mo kung ano ang iyong nais. Kung para sa kabutihan ng iyong pamilya, kabutihan ng iyong katawan, iyan ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong ipapalit ang ating Diyos sa kung ano-ano man. Mga kapatid, sabi po sa John chapter 12 verse 48, kung rineject mo ang word, rineject mo ang salita, pagdating ng judgment, kung karap mo ang Panginoon, sasabihin sa iyo, go away, hindi kita kilala. At ikaw ay tatalikuran niya. Pag ikaw ay tinalikuran niya, ibig sabihin po, kukunin ka ng kanyang mga anghel at ihulog doon sa impyerno. Mga kapatid, ito na ang umpisa ng pagbabago. Ito na ang umpisa ng repentance. Akuin lang po natin na tayo ay makasalanan. Dahil lahat naman po tayo ay nagkakasala. Akuin po natin, magbago na po tayo. At tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung tanggapin natin at siya ang maging master ng ating buhay, siya ay ating susundin. Paano natin malaman kung anong kanyang inuutos? Magbasa po tayo ng aklat, banal na aklat. Narito po lahat ang inahayag niya para sa atin. Dahil sa panalangin, tayo nakikiusap sa Kanya. At sa pagbabasa ng Biblia, ang Diyos ang nakikiusap sa atin. Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat. God bless you all. De Veras Clan. Good night and God bless.